Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taong-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nilikha at pinagpala ng Diyos ang tao, ngunit sa pagsuway nito sa nais ng kanyang tagapaglikha, napahiwalay siya sa kanya. Dahil dito ay nararanasan ng kaguluhan at kawalang pag-asa.
Ito ay sinasagisag ng kanilang pagkahubad. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, "Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway." Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa'kin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalamat
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. O iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisiway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, at ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisiway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisiway. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisiway. Inihahambing ni San Pablo ang pagsuway ni Adan sa pagsunod ni Jesus, ang biyaya ng pagliligtas na hatid ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay higit na makapangyarihan sa bisa ng kasalanan na umaalipin sa sangnilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesus Kristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dinala rin siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Kamusta po? Okay pa ba? Nasa loob na po tayo ng tinatawag nating Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. Huwag nating kakalimutan yan ha. Nasa panahon tayo ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay o yung pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya sinimulan natin ito nung Ash Wednesday, nung Miyerkules ng Abo. Doon nagsimula at magtatapos. Sana, andun tayo sa mga mahalagang araw ng buhay natin, sa mga halagang araw ng mga ginawa ng Diyos para sa tao. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, kung tutusin, ito po yung parang summary o yung unang pagbasa at yung ebanghelyo, ito yung kanyang parang binuod. Sabi nga niya, dahil sa unang tao, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Pero sabi sa ebanghelyo din, dahil din sa tao, walang iba kundi si Kristo, kaya napawi din ang kasalanan. Pero magandang makita natin, bakit nagkasala at bakit nagtagumpay laban sa dyablo? Sabihin nyo nga muna yung katabi ninyo, "Lumayas ka, Satanas." Kasi maaari na ang katabi natin, maaaring tayo mismo, hindi lang tayo ang tinutukso, kundi maaaring tayo ang gagamitin para tuksuhin ang katabi natin. Tuksuhin ang pamilya, tuksuhin ang kaibigan, tuksuhin ang komunidad. Kasi nagdi-disguise na. Nag-iiba yung anyo.
Kaya nga sa unang pagbasa, yung demonyo, ano yung anyo? Sa ahas. Sa Ebanghelyo, hindi ko alam kung ano itsura ng demonyo, no? Pero manunukso ang tawag sa kanya. So, sa unang pagbasa, nandoon yung manunukso, nagsusulsol, kinausap ang unang tao. Ganon din sa Ebanghelyo, kay Kristo, kinakausap siya. Pero yung unang tao, nakinig sa demonyo. Nakinig sa manunukso, kaya nagkasala ang tao. Si Kristo, sa ating Ebanghelyo, kahit anong sabihin ng demonyo, hindi niya pinakinggan o hindi niya sinunod. Dahil alam niya, tibay sa kanyang loob kung sino ang dapat pakinggan, kung sino ang dapat nasundin. Kaya mag-ingat ka sa iyong pinapakinggan. O kaya naman, mag-ingat ka sa iyong kinakausap. Magbantay lagi. Malakas ang tukso ngayon. Kahit saan, nandiyan yan. Sa social media, nandiyan yan. Sa opisina, nandiyan yan. Sa simbahan, nandiyan yan. Siyempre, hindi na siya nakakatakot. Kasi kung nakakatakot ang itsura ng manunukso, walang lalapit sa kanya. Kung pangit ang kanyang ibibigay, walang tatanggap sa kanya. Kaya lahat maganda. Maganda yung packaging na ino-offer lagi ng demonyo. Kung hindi ka attentive, kung hindi ka talagang mag-iisip muna ng mabuti, mahuhulog ka sa trap. Lalo pa, no? Gusto ng tao ang magkaroon ng kapangyarihan. Yung magkaroon ka ng control. No? Yung gusto natin may control tayo sa nangyayari sa buhay natin, sa nangyayari sa labas. Gusto natin mayroon tayong kapangyarihan diyan. Kung pwede nga lang, ayaw na natin ng may mahirap. Ayaw na natin ng may sakit. Alam ng demonyo yan. Alam din ng demonyo na gusto ng tao maraming pera. Laging may pera. Alam din ng demonyo na gusto ng tao yung sumikat, yung maging sikat, yung mapansin. Kaya yan ang inilalapit niya sa tao. Magaganda po yan lahat. Hindi po yan masama. Pero kapag nahulog tayo sa trap at nawalan tayo ng kontrol, tayo ang kokontrolin yan. Balikan natin yung kwento. Sabi nung ahas doon sa unang tao, naku, hindi naman totoo yan. No, hindi kayo mamamatay. Hindi, magiging katulad nga kayo ng Diyos eh. Maganda yata yun, no? Maganda yun. Maging katulad tayo ng Diyos. Pero nung nagkasala na, nung kumagat na, iniwan na sila. Kaya ngayon, sabi kay Kristo, di ba, anak ka ng Diyos, may kapangyarihan ka, nagugutom ka, di ba? Gawin mo ng tinapay ang mga batong yan. Bibigay ko sa iyo lahat ng pera. Yan ang lahat ng kayamanan ng mundong ito. Sambahin mo lang ako. Alam niyo yun, laging may kapalit. No? Laging may kapalit. Naranasan niyo na ba yung matukso? Naranasan niyo na ba yung matukso? Naranasan niyo na ba yung ano yung nararamdaman na ayaw mo naman pero natukso ka? At hindi mo na alam ngayon paano lumabas dyan.
Di mo na alam paano umalis dyan. Kaya tuloy, niyakap mo na lang din. Total, nandyan na, niyakap mo na. Pues ngayon, sa pagdiriwang natin, pinapaalalahanan tayo, kayang-kaya mong umalis yan. Kayang-kaya natin mapaglabanan ang tukso. Tayo dapat ang may kontrol. Hindi tayo ang dapat kontrolin nitong mga ito. Ikaw ang may kontrol kung bubuksan mo ba yung video na pinorward sa iyo. Ikaw ang may kontrol dyan. Ikaw ang may kontrol kung sasagutin mo ba yung gustong makipag-chat sa iyo. Alam mo nang may asawa ka. Kapag sinagot mo yan, magsisimula ang gulo. Masisira ang pamilya mo. Kapag tinanggap mo ang perang yan, ang suhol na yan, makokontrol ka na ng taong yon. Ikaw yan. Kung hindi ka matibay, kung hindi ka matatag, wala kang pundasyon sa iyong sarili, wala talaga. Mahalaga na mayroon tayong laging salita ng Diyos. Na pwede nating pagugutan. Nagugulo ka, bibigay ba ako? Papayag ba ako? Pues, ano ang sasabihin o pwedeng sabihin sa iyo na Jesus para makaya mo? Kaya naman kasi. Kaya. Kaya nga ipinakita ni Jesus na kayang labanan. Kayang tanggihan. Hindi mo kinakailangan palang makipag-away. No? Tanggihan mo lang. Tanggihan mo lang. Kasi pag nakipagdebate ka, ay wala. Hulog ka. Mas lalo kang makukuha. Pero kung sinabi mo lang na ayoko, period. Kaya magbantay tayong lagi, no? Sa panahong ito, mas kikilos ang demonyo, talagang gagawin din niya ang lahat. Kung saan tayo mahina, doon tayo pupuntiryahin. Kaya dapat, mas lagi kang maging alerto sa atin pong mga pinapasok, sa ating mga desisyon. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kaya mo yan. O kaya, sige, sabihin niyo ulit sa katabi niyo, huwag kang tukso. Huwag natin hayaan din na tayo ang gamitin para matukso ang isang tao na magkasala. Amen? Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. Sa makatuwid, hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa Kanyang salita. Ang ating pong itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Gawin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan
at mapagpatawad sa mga nakasakit sa amin. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga social worker at silang lahat na nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng misang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ang pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
mga sala. Para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa